Hazel? Hazel? Elma! Ano ba, Manuel? Nasa si Pelma. Nagpapahinga. Alam mo naman she's not feeling well. Alam mo, napakasinungaling mo eh. Alam mo, Manuel, kakatawag lang sa akin ni Colleen. Sinugod daw sila ni Hazel. At dadali na daw ng mga pulis sa presinto. Ano? Para umuwi na tayo. Hindi na, sandali lang, Pelma! Manuel, pwede Pelma, ba? mag-uusap na tayo! Hindi naman mag-skandalo dito! Sandali lang! Pelma! Puntahan mo na yung mga anak mo doon! Sinungaling ka talaga eh! Alam ko may nililihim kayo ni Pelma. Nagpunta ako doon sa hotel na sinasabi niyo, walang conference! Alam ko, niloloko niyo lang talaga ako eh! Ano ba talagang ginagawa niyo dito ni Pelma? Pwede ba huwag mo ko duruin? Pare! Pare! Tama na, pare! Ano ba? Tama na, no, please. Pare, wag. Iuwi mo na yung kaibigan mo, ha? Huwag kayo mag-skandalo dito. Pelma! 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 Anong nangyayari? Umaarte lang yan. Kuya, pulutin niyo na to. Dali niyo sa labas. Nay. Ate? Ate, hindi siya humihinga. Hazel? Hazel! Hazel? Hazel, Noah! Noah! Noah, si Felma! Tulong! Noah! Noah! Noah, si Felma! 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 Hindi ko lang gagawin. Felma! Felma! Tawag tayo ng ambulansya. Anong nangyayari sa kanya? Hindi! Pelma! Hindi natin siya pwede kapapa! Felma! 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 Tumawag tayo ng ambulansya. Pelma! Sigurado ba kayong hindi sinasadya? Mamaya nagpapaawa. Knowing her? Possible. Kayo ba ang pamilya ni Hazel Cruz? Hindi ho. Pero kami po nagdala sa kanya dito. I need to talk to a family member. Nandito ba yung asawa niya or anak niya? Hiwalay na kung sino ng asawa niya. Patay na po yung anak niya. Si Satanas na lang ho natitira niyang kamag-anak. Andrea, Ate, ano ho kami, na stepchildren ho. Eh, yung tatay ho namin wala pa dito eh. I see. Kamusta na po ba siya, Dok? We found a mix of alcohol and painkillers in her system. It's not a lethal dose, pero it's enough to cause a respiratory depression or yung pagbagal sa paghinga niya. Pero Dok, she's a nurse. Dapat alam na po yun. Is it possible that she's suicidal? Dok, ano pong nangyari kay Pelma? We need to perform tests before we can say for sure. Kayo po bang asawa niya? Opo, Dok. May history ba siya ng seizure? Wala po, Dok. Any history of stroke or Wala rin po. how about cancer? Wala po, Dok. She has. Ano? frontal lobe. Meningioma. Sinong onko niya? Neuro. Dr. Emil Yongge. I need to talk to him. Sunod na tawagan ko na ho siya. He's on his way here. Excuse me. Hindi mo agad sinabi sa akin. O kahit sa mga bata lang. Karapatan namin malaman kung ano nangyayari kay Pelma. Ayaw ito sabi ni Felma. Dahil ayaw niya madagdagan yung problema niyo.
Velma, bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin yung kalagayan mo? Ayokong alalahanin mo kami. Kaya ako nagsinungaling sa mga bata. At sinabi ko sa kanila noon na magpapahinga lang ako. Kaya ako nagpakasyon. Wala talaga akong kwenta eh. Hindi, Velma. Kita mo ikaw nga may sakit. Pero kami pa rin iniintindi mo. Talang ako. Selos pa yung pinairan ko. Kung ano-ano pang mga nasabi ko sa'yo. Kasalanan ko rin naman eh. Dahil kung alam mo lang naman yung totoo, hindi ka magdududa sa amin ni Noah. I'm sorry. Velma. Magkasama tayong lalabanan to, ha? Tsaka manalig ka, gagaling ka. Gagaling ka, Velma. Ha? Doc, Na-discuss na sa akin ni Noah ang mga naging symptoms mo these past few days. Dok, ano bang pwede natin gawin? Kahit na ano po, basta gumaling lang si Velma. Dahil aggressive ang tumor mo and symptomatic ka, I strongly suggest surgery as soon as possible. Well, I think you should do it. That is your best chance. nabasa ko online na may non-surgical options. Yes, pero surgery is still the best option. But we can do chemo and radiation. There's no guarantee, of course. But if they do work, mapapaliit nun ang tumor. Dok, paano po kung hindi po? The risk is, by then, it might be too late for surgery. And we will have no other way to save your life. I'm sorry. Dok, magpapa-opera po si Velma, hindi ba? Hindi. Ayoko magpa-opera. Ayoko. Alice, tulungan mo ko. Tumigil ka na. Tulungan mo ko, makatakas dito. Lalo mo lang palalakihin ang problema mo. Alice naman, pabayaan mo na ako, please. Kung ayaw mo ko tulungan, ako na lang. Gusto mo ba madagdagan ng pagiging pugante ang listahan ng kasalanan mo? Ha? Anong ginagawa niyo dito? Nandito kami to make a deal. What makes you think na makikipag-deal ako sa taong pumatay sa anak ko? Gawin mo for Jessica. Tingin mo magugustuhan niyang makulong ka? Dahil violate mo ang TRO. Pwede kang makulong up to 6 months. Aside from the penalties that you have to pay. Anong gagawin niyo? Papakancel niyo ang TRO? Sa tingin mo, papayag yung nanay mong kabit na hindi ako makulong? Kami ang authorized representatives niya. Pwedeng kami ang mag-file ng dismissal ng TRO. Anong kapalit? Tigilan mo ng panggugulo sa amin. Kung makapag-demand ka, akala mo kayong legal na pamilya? Hindi lahat ng legal tama. Tanggapin mo na lang na si nanay ang mahal ni tatay. Hindi. Hindi ako papayag. Kailangan ko si Manuel.
Sa tingin mo ba sa ginagawa mo ngayon, mapapatawad ka niya? The more nasaktan mo kami, the more na magagalit siya sa'yo. Kung titigilan mo ang panggugulo sa amin, malaki ang chance na mapatawad ka ni tatay kasi sure ako na gusto niya lang mapasaya si Jessica. Friend, may point siya. Tanggapin mo na yung deal. Sige na. Colin, bakit mo ginawa yun nang hindi mo man lang sinasabi sa amin? Kasi alam kong hindi kayo mag-a-agree. Tama na nga yan, huwag na kayo nag-aaway. Hindi ko na kasi maintindihan eh. Si Hazel, pilit kang pinakulong kahit wala kang kasalanan. Tapos siya pinalaya mo kahit ang dami niyang atraso sa atin. Eh yun na lang kasi yung naisip kong way para matahimik tayong lahat. That is if she keeps her end of the bargain. Eh walang isang salita yung babaeng yun, napakasinungaling nun. O paano si nanay? Eh, di ba siya nag-file ng restraining order na yan? O, alam ba niya? Hindi. Pero sure naman akong maiintindihan niya kapag in-explain ko sa kanya kung ba't ko ginawa yun. Siya pa bigla na mag-walk out. Pain ka na. Kuya. Oh. Oh, Tay? Tay. Ano? May balita na ba sa nanay niyo? Wala pa ho. Hindi ko kaya may kinalaman talaga yung Hazel na yun sa pagkawala ni nanay. Hindi kaya dinala niya si nanay sa malayong lugar. Tinago niya. Pwede. Pero naisip ko lang hindi niya alam na nasa Davao si nanay kaya nga siya sumugod dito ng isang araw eh. Imposibleng alam niya uuwi rin sila ngayon. Bakit kinakampihan mo yung babaeng niya? Ate, hindi ko siya pinagtatanggol. Pwede po huwag na kayong magtalo. Eh, hindi tayo ito kasing si Colin eh. Alam mo, namumuro ka na sa akin eh. Hindi mo naisip na baka natunugan ni Hazel na pauwi sila nanay ngayon? Maraming galamay ang babaeng yon. Alam mo, kung hindi mo kasi pinakialaman yung TRO, okay sana tayo eh. Pinalift mo pa. Buwisit na Manuel yan. Kala ko kaya nagpunta dito makipagbati sa akin. Tapos nang ginawa kong deal kay Colin, yung pala pagbibintangan pa ako. Ay, friend, tignan mo to. Sa airport pala siya nawala. Galing Davao. Ang tanong, bakit bigla siyang nag-disappear? Wala akong pakialam. Basta ang wish ko, sana hindi na siya makita. Lumabas na yung balita tungkol kay Felma. Tinitrace na po ng mga pulis yung CCTV around the airport. Hindi pwede maghintay lang tayo dito. Tay. Tay, kami na pong maghahanap kay nanay. Dito na lang kayo, magpahinga ka. Anak, hindi pwede. Pare, makinig ka muna. Sa kalagayan mo ngayon, hindi pwede. Pare, mahirapan ka lang eh. Dumito ka muna, relax lang muna. Hindi ko na sila maghanap. Hayaan mo kami maghanap. Bakit ba kasi umalis si nanay nang walang paalam? Oo nga. Tsaka kung wala talagang kinalaman si Hazel, bakit umaalis siya na di natin alam? Teka muna. Meron kayong hindi sinasabi sa amin, ano? Ano nangyari kay Felma sa Davao? Pero nga, bakit kasi ayaw niyo pang sabihin? At hindi daw may alam ka? Pasensya niyo na ha. Pero si Ate Felma kasi, sinabi niya ko daw sabihin sa inyo. Kailangan na yata natin paalam sa kanila. Ano bang nangyari kay nanay? Sakit ang nanay niyo. May brain tumor siya.